Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po ang ating programa. Every Monday to Saturday po, alas 8 ng umaga. At kasama niyo po ako sa Insight from His Word, our morning devotion. Kumusta po tayo? Araw po kayo ng Martes, December 1 na po. Wow, praise the Lord. Nakaabot na tayo ng Disyembre. Okay. So good morning to Brother Jed Mangana, dyan po sa Simirara Island, no? Sa may Antique. And also to Ma'am Josie Cabalan Nala dira sa Tagum City. Mayong buntag diya sa inyo. Salamat that we met with each other kahapon, no? At we enjoy the fellowship with one another. And also to Brother Julius Induyon. Good morning sa inyo dira sa Lingig. Brother Jules, kumusta ka mo dira? Kumusta mo din natanan? Kasama si Ma'am Jinky. At ang iyong pamilya dira sa Lingig with Pastor Raul Banilla. Good morning sa inyo tanan din ha. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. And also to Ma'am Jocelyn Magayon diha sa Panabo City na Imbag na Bigat. Bakit? Kumusta kayo nga Jijay? Nya? Great taklang kat ada mapanak. Okay. So, ingat Ma'am Josie. God bless you. And also to Brother Nelson Rapols. Mayong buntag dira sa imo, bro. At salamat nga nagkita na kita gahapon diya sa Debs, no? Kasi meron kaming we're invited to
to Tagum, and then visited Ate Mensi Monteclaro, at siya, mayroong siya ang nagluto para sa lunch ng Sector 2 Pastors and Workers Meeting doon po sa Davao Evangelistic, na eskwelahan sa Debs Bible School, Baptist Seminary. And I meet some pastor there, and also Brother Nelson. I also met them, na-meet ko rin po sila doon, at maraming pastor doon. Pastor Dines Rafol, si Pastor Alex Balgos, Pastor Combater, Pastor Gato, Pastor Nobi. Okay, so iba-iba pang mga pastor doon. At thank you so much. And then after that, siguro mga 3:00 ng hapon, tawag nito, nagpunta kami doon sa Mimi Beach Resort naman sa Tibagon, sa kay Mimi Lianto, at marami kami doon, at we enjoy there. Yung mga apo ko, at nakapaligo na, nakaswimming na talaga ang aking Ate Peebles, kasi ang tagal na rin siya hindi nakalangoy. So, and even may sika na apo, si Nice, nag-i-enjoy siya doon. At salamat sa Garcia family kahapon na fellowship, Pastor Boy Rapols at saka si Ruben na doon din po, and then the Nala family na doon din po ang mag-asawa. And thank you so much, mga Garcia family. Thank you for the fellowship. Kanila ni Jongjong, sila ni sila ni Susan, at saka ni tawag nito, saka sila ni Manong Mayo, Masong. Okay. At ang mga pamangkin, sila ni Chadsad, sila ni Badat, mga Dipalubos family. Thank you so much. Sana mauulit-ulit, At sunod daw talagang overnight na para lubos-lubusin ang fellowship. Yes, salamat na kay Brother Nelson, it's nice to see you. Okay, so pag-pray po natin na itong ating programa. Ngayon po medyo hindi maganda ang ating signal sa ating internet, kaya medyo naglalag ang ating video. But praying na yung ating boses, wag lang sana maglalag, At para naman kahit hindi makikita yung muka, o blurred yung muka, at least loud and clear ang ating audio. Okay? And also to Pastor Arnel Masitas, dira sa Bacolod City, mayong aga gid sa inyo dira, Pastor. Upod sa imong panimalay ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo. Take good care. And also to Rochelle Maridable, good morning. Dira sa imo sa Vietnam. Okay, sa Ho Chi Minh or sa Saigon City before. And also to family Caldito sa Ven City naman, sila ni Ban and the kids. At si CJ Maridable diyan naman sa Ho Chi Minh. And all the believers there, good morning sa inyo dyan. And also to Bangkok people, the Ark, Bangkok, with Pastor Lowen Iskanlar and his family, and the brethren there, Pastor Ayan de Borbor, diyan naman po sa BICF. Good morning to all of you and all the brethren in Cambodia, mga my Khmer friend believers in a Strong Trine, okay, and even in Ratanakeri, I don't know if I pronounce it right, and also in Kampong Chanang, and Siem Reap, Sisopon, Batambang, Phnom Penh, okay, sa Kansuai Province, sa Babet. Good morning po sa inyo dyan. And also to Pastor Joshua Aswala, maayong aga dara sa imo, Manong, Pastor, and Ma'am Jo, and the kids, and mga apo, kay Ma'am Delia Pimentel, mayong aga man sa inyo, at Manang Charet Bilyalba, good morning sa inyo dira sa DIMF, tama ba yun? DMC, Deaf Ministry ng mga Joshua family. Good morning po sa inyo dyan. Ito po, Merry Christmas po sa ating lahat. Tuloy-tuloy po ang Christmas, The pandemic could not stop the believers to celebrate the goodness of God when He sent His only Son to die on the cross because of our sin.
so that we have the access to the throne of grace, we have the access to heaven, our home. Diba? At nagpapasalamat tayo niyan na tayong mga Pilipino, in spite of all the crisis that you are facing every day, still, excuse me, inom muna tayo ng kape. Ang sarap ng kape. Thank you so much to my wife for sa kape sa umagang-umaga, no? So ang Christmas po malapit, ilang tulog na lang, Christmas na, 24 days, and then the Christmas will come, and then goodbye 2020. Okay? Also to my ihado, no, kay Don Berdos. Don, we keep on praying for you, no? Nasa hospital sa ngayon, being trust sa Ginoo, salig lang sa Ginoo. Ang Ginoo makaya niya na ang ato mga desire, no? Ihatag nato kana sa iya tanan, no? So to the Berdos family, especially to Don, and being keep on trusting sa Ginoo. And all the birthday celebrants for today, happy birthday po sa inyo. Okay? December 1. Oh, ang ganda ng ano, no? Okay talaga ang yung pag ang birthday mo ay December 1, di ba? At talagang timing, no? Okay sana pag ang ating mga anak, mga December lahat mapinanganak. Okay. So ang ating pong meditation sa umagang ito ay nasa Psalms, ano po tayo? Sa Psalms 64. 10 verses lang po ang Psalm 64. Maganda kahapon. We have a nice and very biblical and excited ang ating meditation sa araw-araw. No? Nasa Psalm 64 na po tayo. So kapatid, huwag mo nang lilipat, huwag mo nang manood ng TikTok or mag-YouTube. Makinggan mo na natin ang ating meditation sa umagang ito. But before we go on, you could have pwede nyo ito, pwede kayo makasend ng inyong mga prayer requests so that makapray po tayo niyan. At I would like to encourage you to share this video to your wall so that your friends and even mga relatives natin po ay makakita din po sila, no? So ang iba po dyan pinatag ko. Okay, so kanagan ti anak ko Israel Andre Magayon. Wow. Okay, Israel, ang sa iyo is bakit niya pangalan, ang kay Pastor Israel naman apelyido ng ating ABP missionary dyan po sa Samal. So good morning sa inyo dyan. Yes, Brother Jed, may aga gidara sa inyo sa Semirara Island. And also to the Coronel family, sa kanila ni Sister Aiden, saka ni Brother Bibot Coronel. May aga gid sa inyo dara sa Semirara. And then ang mga newly added and accepted friends of mine. Good morning po sa inyo dyan. No? Ang Ginoo, ang Panginoon po ay sasamahan niya po tayo. So, at salamat din po sa mga nag-pray po sa itong ministry na ito sa araw-araw. No? At kung wala ang inyong mga dasal, wala ang ating tiwala sa Panginoon, hindi natin ito magawa. Kasi we are not competing with each other na mga pastor na nagla-livestream. So, kailangan na pakinggan natin ito, no, ang bawat. Hindi naman kulto itong ating pinopromote. Pinopromote natin ang Panginoong Hesukristo. Pinopromote natin na ang bawat isang makikinig sa ang sulok naman ng mundo, mayroon ka pong relasyon sa Panginoon. Diba? Because yan po ang susi. Yan po ang pamaraan para makapunta tayo sa langit. Relasyon. Hindi po reliyon. Diba? Kahit ang lahat na reliyon sa mundong ito ay papasukan mo o maging membro ka, hindi pa rin po yun ang pamaraan na gusto ng Diyos para tayo makasama natin siya sa piniprepare niya sa atin na lugar. Diba? John chapter 14, ano sabi niya doon? I will go and prepare a room for you. Yan. Sa ibang translation po yon. And also to Manong Noni Hilbosa, good morning sa imo Manong. Dira sa ding abong subong no sa Sipalay or
Sa din ka mga part sa Negros karon, no? So talagang mahinang-mahina ang dating ng ating internet na pumapasok sa OBS, no? Naga-red siya at minsan okay lang pag mag-green siya, no? Because that is unhealthy. Ibig sabihin nun maganda ang kaniyang reception. Pero pag magpula na, ibig sabihin noon wala na. So ngayon naglalag tayo, no? Ang video ko nagalag. Pag-pray po natin. So Pastor Vic Aurelio diyan po sa Tagum City, sa Cornerstone Baptist Church. Good morning po sa inyong lahat. Yes. So tuloy-tuloy po tayo and then mag-pray muna po tayo, kukuha tayo at ato po ato nga itugyan sa Ginoong ato nga programa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigyan mo naman kami muli ng isang oportunidad na makashare ng salita mo. Binigyan mo kami, Panginoon, ng isang privilege that we could share your words through the FB Live. Lord, I pray, Lord, ang signal ng aming internet para po hindi maging apektado, hindi magalag ang aming pong insight from His Word, ang aming morning devotion. Lord, I pray that Satan wants to destroy or magsamok-samok sa Ginoo. O magsinabad siya. Nakigulo para lang po ma-distract ang aming gawin sa pag-share ng iyong salita. Kung saang sulok ba ng mundo ang iyong mga anak. Lord, I pray for maihado kay Don Berdos na sa hospital sa ngayon. At tuloy-tuloy ng kanyang mga dialysis, Panginoon. I pray, Lord, na the miracle will happen to his life and also to his wife, sa kay Bibing, kay Hada, ang ilang anak, at especially sa Berdos family, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Even the dead, binuhay mo po. Ang may mga cancer, pinagaling mo rin po sila. And I know that the sickness of maihado doon, mapagaling mo rin, Panginoon. I pray also for Pastor Notarty, Panginoon, sa Baguio, sa Gisad, with Ate Beth. Lord, na babalik ang lakas ng katawan. I pray, Lord, for him. I pray also for Pastor Garubilio sa Guimaras. Nagpapagaling na po siya, Panginoon. Brother Victor C. sa Manila, sa Quezon City, Panginoon. Total healing din po sa kanya at sa kay Myra Joy, ang kanyang wife. I pray also, Lord, sa mga businesses, mga negosyo ng iyong mga anak. I pray, Lord, na through this business, your name will be glorified. Wag kalimutan ang pag-share, especially sa gawain na iniwan mo sa amin, Panginoon. But I pray, Lord, na each one of us have this kind of desire to have a fully surrender, total surrender of our lives to you. Minsan nakakalungkot, Panginoon, because we want the blessing but we could not give our lives to you. Ang mga ari-arian na binigay mo sa iyong mga anak, Panginoon, tulungan mo rin sila kung paano mapalago ito, Panginoon. I pray, Lord, sa mga churches na hindi pa tapos ang kanilang building, ang mga pastors and workers, Panginoon, na may mga pangailangan sa araw-araw, Lord, i-provide mo rin po. At salamat sa mga anak, mga kapatiran namin, Panginoon, na mayroong generous heart sa pag-share ng kanilang blessing sa aming mga pastor. Lord, I pray na we could pay all our bills sa buwan-buwan at ang aming Panginoong dasal na ma-meet, Panginoon, yung mga babayaran sa bawat buwan-buwan, Panginoon. I pray for Ate Mency and Kim, continue to be with them, na mag-enjoy sila in spite that bitot kinuha mo na sa Panginoon. So Lord, I pray na babalik ang mga sitwasyon na it seems bibot is there. Tubang Monteclaro family, I pray, Lord, for them. Garcia family also. And yung mga nakilala namin kahapon doon po sa beach, and thank you for
the fellowship that we have. I pray, Lord, for Brother Nelson Raffles, kanyang mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. I pray, Lord, for them. I pray for Pastor Duen and Rovi Raffles sa Emmanuel Baptist Church sa Tagum. Brother Dines Raffles sa Mako naman, Panginoon. At mga pastors, all my ihados na mga pastor, Panginoon, bisitahan mo sila. I-provide mo nila mga pangailangan, Panginoon. I pray also, Lord, for my family, my wife. She's now start sa kanyang online class sa Little Lamb Schoolhouse. Give her wisdom, Lord. I know na nahihirapan din siya. But I pray, Lord, that through your grace and mercy, ma-overcome niya po yun. Ang aming relationship as husband and wife, ang aming mga anak, si Casey, Panginoon, na naghihintay siya ng kanyang appointment, Panginoon, para makastart ng kanyang work sa DepEd. And also to our adding, si Karen, Panginoon, sa kanyang pag-aaral through online, sa kanyang unang taon, sa kanyang pag-aaral sa medisina. I pray, Lord, na makuha pa niya, Panginoon, through your grace and mercy. And to Jem and Mats also, their family. Thank you, Lord, for our apo. Thank you for Ate Peebles and adding Nice. At ang dedication ni Nice this coming 4 of Friday, Panginoon. I pray for the needs. I pray for, thank you for Pastor Arnel Tan na he'll be the one to officiate the dedication, Panginoon, doon sa church, sa Chinese Bap. Even though everybody could not go there. But I pray, Lord, na ang pangalan mo po ay mapapurihan namin, Panginoon, for our sa aming mga apo, Matuti family, also praying for them, Lord. To may kumare na may kararamdaman physically, Lord, pagalingin mo po siya. Kanyang mga anak, si Dana na sa Cebu, salamat, Delmar is already in Davao. Take good care of him. Even for John Deb sa kanya rin online class. At si Matt sa kanyang trabaho, kanyang travel everyday, at more project para sa kanilang company, Panginoon, at ang kanyang mga ginagawa sa buhay para masuportaran ng kanyang family. But I pray, Lord, na unahin kanila, Panginoon. And all the members ng Northside Baptist Church, I also praying for them, Lord. Mga trabaho, mga pangailangan. I pray for GR, iguna, Panginoon, na ang aming frontliner sa SPMC. And all the doctors. Pray for Pastor and Mrs. Bascon, Panginoon. Si Doktora sa kanyang pagtatrabaho. At Lord, ang kanilang desire to have a baby also. Lord, thank you so much. Our government, I'll be also praying for that. Be with them. Give them wisdom, Lord. Kunin mo ang corruption, Lord, sa aming government. That the reality of life could be seen. Lord, nahihirapan din kami. We pray for them, but Lord, Satan is also doing his assignment to corrupt the mind of all the people. Lord, thank you so much for this morning. I pray also, Lord, for the Simirara brethren. I pray, Lord, for them. Coronel family. Sila ni Bibot, sila ni Idem. Oh, Lord, be with them. Notarte family sa Bindoy. Praying also for them, Lord. Retisa family dyan po sa Tibongo, Magadan family, oh Lord, be with them. All the listeners that we have this morning, Lord, open their eyes and heart to your words. Oh Lord, thank you so much. We love you, Lord. Thank you for the gift of salvation. And thank you, Lord, for forgiveness of sins. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So, to Pastor Elmer Ponce, good morning sa inyo dira, no? Pastor Manong Elmer, Pastor Ponce sa US, good morning. And also to Pastor Banilla, good morning sa inyo dira doy sa Lingig. And also to Brother Rodrigo Nala, to the Nala family dira sa Tagum City. Thank you for being a new friend sa Facebook. No, thank you so much. And also to Rosalind Bagay, dyan po sa Magsaysay naman. God bless you and to your family. And also to my batchmate, Emily Pabiona. Good morning po sa inyo lahat dyan. At keep on praying for us, no? Tingnan ko muna itong hindi ko nakita, no? So, okay, si
Sister Esther Batokael, good morning din po dyan sa Panabo City. Thank you so much for every morning na nandyan po kayo. And also to Pastor Josiah Tandra po sa Emmanuel Fellowship sa Jensan City. Good morning sa inyong tanan. Okay? So yan pong ating mga greetings for today. At sino pa ba? No? Baka makaligtaan natin at sumama ang loob. So, okay, so okay, salamat, bumabalik na yung yung power ng ating tawag nito, ang ating internet, no? So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At sana po samahan niyo po ako, no? Samahan niyo ako na ibag-meditate tayo sa salita ng Panginoon. Psalm 64 po tayo sa umagang ito. Basahin ko po sa inyo, 10 verses lang po ito, ang Psalm 64. This is a psalm written by King David. Oh God, listen to my complaint. Protect my life from my enemy's threat. Hide me from the plots of this evil mob, from this gang of wrongdoers. They sharpen their tongues like sword and aim the bitter words like arrows. They shoot from the ambush at the innocent, attacking suddenly and fearlessly. They encourage each other to do evil and plan how to set their traps in secret. Who will ever notice? They ask. As they plot their crimes, they say we have devised a perfect plan. Yes, the human heart and mind are cunning, but God Himself will shoot them with His arrows, suddenly striking them down. Their own tongues will ruin them, and all who see them will shake their heads in scorn. Then everyone will be afraid. They will proclaim the mighty acts of God and realize all the amazing things He does. And in verse 10, and yes, to Irene Andamon, good morning dira sa inyo sa New Katipunan, sa Santo Tomas, Davao del Norte. Verse 10, the godly will rejoice in the Lord and find shelter in Him. And those who do what is right will praise Him. Hallelujah. May the God Lord bless the reading of His Word this morning. Okay. So, tingnan natin itong mga situation, no, sa umagang ito. Sa Psalm 64. You know what, most of us, to my cousin, June Chespa, good morning sa imo, June. Lahat po tayo, namumuhay po tayo na safe and secure lives. Diba? Yan ang gusto natin sa buhay. Na ang ating pamilya ay safety po sila at secured. Wala sigurong isang magulang na nagdadasal or may gusto na mapahamak ang membro ng family, di ba? Kahit na hindi mo pamilya. But you know what? David was in exile. He was been running away from King Saul because King Saul wanted to kill him. At talagang si David naman, wala siyang plano na gantihan si King Saul. At sabi ko pa nga noon, maraming mga instances na talagang kung gusto niyang patayin si King Saul, pwede. Pero hindi niya po ginawa yun. Diba? So David prays for protection, and he closes the Psalms by saying in verse 10, the righteous shall be glad in the Lord and trust in Him, and all the upright in heart shall glory. Yun ang sabi niya sa verse number 10, di ba? So we find three key, the concept in these verses that encourage us to have joy, faith, and glory. Di ba? So, isang bagay po na makita natin dito. So, ang tanong sa umagang ito, are you happy today? Are you happy because you have Jesus in your life? The true
meaning of Christian, of Christmas, should I say. To have Jesus in your heart. So, are you glad in the Lord's today? Maraming mga panahon, no, we are not glad because of circumstances. No? Maraming mga bagay na nangyayari sa atin that maraming hindi natutuwa. No? Because of circumstances, because of the crisis that we are facing every day. Pagising mo pa lang sa umaga, nasi-stress ka na. Di ba? Yan ang gusto ng dyablo na mangyari sa mga anak ng Diyos. Sinisiraan, di ba? But you know what, David? Ang ginagawa ni David so many times, sabi niya, in verse number 1, so many times you are not glad because of circumstances, but David prayed. Ang sabi niya sa verse 1, hear my voice, O God, in my meditation. Preserve my life from fear from the enemy, of the enemy. So, una na makita natin dito, no? David says, preserve my life from the enemy. But David said, preserve me from fear. Hindi niya sinabi, preserve my life from enemy, but sabi niya, preserve me from fear of the enemy. In other words, instead of fear, he had faith. Instead of fear, he had joy. Diba? Instead of fear, he wanted to bring glory to God. Hallelujah. So, this is the desire. Si David dito, ayaw niya magpadistorbo. Ayaw niya maging talo siya, talunan siya sa kagustuhan ng dyablo, sa kanyang mga kalaban. No. So, ang sabi niya, Lord, preserve me from fear. Fear of what? Fear. And he asked for faith. So instead of fear, he asked for joy. And instead of fear, he wanted to bring glory to God. Ang hirap kaya, no? Na magbigay ng papuri sa Diyos pag you are in the what? Sa naaka sa circumstansya nga ginatawag, di ba? So, most of our problems are not on the outside, but on the inside. So when the disciples were in the boat in the middle of the Sea of Galilee, sa isang mabagyo, no, malakas ang alon, Jesus came to them and rebuked them for their what? For their unbelief na tinatawag. So, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Na you have a little faith, sabi ng Panginoon. So, Jesus rebuked them. So, their problem wasn't the storm on the outside, but it was the storm in the inside. Kasi, kung very firm ang ating panampalataya sa Panginoon sa pangloob, kahit anumang mangyayari sa labas, hindi ka apektado noon. Di ba? So likewise sa atin po sa mga problema na dumadating sa buhay natin in sickness or losses sa ating mga negosyo, nawalan ka ng trabaho, di ba? Your problem today may not be the circumstance around you or the people against you. It may be the fear that inside you. So, hindi ang problema hindi sa labas, but ang problema ang sa loob, tayo mismo. Sabi nga sa verse number 9, all men shall fear and shall declare the work of God. So si David po dito nagkanta siya ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pinupurihan niya ang Panginoon in the midst of circumstances that he encountered. David sang praises to the Lord. Sabi niya sa verse 10, he was glad in the Lord, he trusted in and give glory to Him. Sometimes, sabi nga natin, ang hirap, Pastor, no, na we have that joy pag mayroong mga problema. Kaya sabi nga natin, even though the outward man perish,
but the inward man should grow deeper to our relationship sa Panginoon. All the upright in heart shall glory. You know what? It's easy to read this verse, but much more difficult to what? To practice it. Totoo po yun. Even to myself. Nagsa-struggle din po ako niyan. But, at the end of the day, ang ating pong panampalataya sa Panginoon ay siya po ang mananaig. Diba? Take your eyes off the circumstances and put them on the Lord. Trust in His promises, not your own power. And most of all, seek to bring Him all the glory. O kapatid, no? Kapatid, we should always have this kind of spirit na hindi po tayo magpadala ng anumang temptasyon o anuman ang mga kagustuhan ng kalaban. We should focus our eyes to the Lord Jesus Christ and follow Him. So, isang bagay na makita po natin dito. Fear can rob us of joy, that we should put our trust sa Panginoon. Don't allow fear or circumstances that mawala ang ating focus sa Diyos. Let the truth of the Word God control our mind and our heart. So, huwag po tayo magpadala sa mga sa ginagawa, no? Sa mga plano ng ating kalaban para siraan po tayo. Hawak sa Panginoon, kapatid. Hawak ka lang sa Panginoon. Because I believe that Jesus is the best answer of whatever na mga naranasan mo ngayon sa buhay mo. Diba? At makikita po natin yan. Makikita po natin. If you want to experience life, why not give your life to Jesus? Why not receive Him as your Lord and Savior? To Teacher Directo, good morning, teacher. Good morning po sa iyo dyan. Why not give your life to Him 100%? Sabi ko nga kanina sa prayer ko, sometimes we want the blessing, but it is hard for us to surrender. Total surrender. Full surrender ng buhay natin sa Panginoon. To the Notarte family, dyan po sa Bindoy, Negros Oriental, maayong buntag sa inyong tanan. God bless you. So kapatid, tuloy-tuloy po natin na ituwid ang ating relasyon sa Panginoon. Diba? Because I know na siya po ang gagabay sa atin. Siya ang magauban sa ato nga paglakaw sa kining kalibutan nga we are just passing through. Okay? To Kimberly May Cesar, mayong buntag dala sa imo, Kim, sa may Jerome, and to your mama, no, sa kay Kay, sa kay Gingging, and also to Lakaba family there, good morning din sa inyo. So, bukas muli ang ating namang insight from His Word. Alas 8 po tayo. You could share this video to your wall so that others could see also. And thank you sa mga nag-share po. At if you want to listen again, you can just open it or maybe go to our YouTube channel at look for my name, Ray Z. Chespa, at lahat po ng mga compilation ng ating morning devotion ay nadudoon po. Okay? Subscribe po tayo. Hindi yan para makapera, but at least malalaman natin. Okay? So, muli, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas po. And also to Pastor Amar, Ben Amar, and to his beautiful wife, good morning din sa inyo sa Laguna. Okay? Muli,
Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church po dito po sa siyudad ng Davao City. Magandang umaga. Please pray for us that God will provide our needs. Pakinggan natin po ang awit na ito. When answers aren't enough, there is Jesus. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. Answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a grace